Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Monday. Grabe. So kanina medyo malupit ang nangyari sa atin mga idol, talo panalo. Pero syempre mag-update tayo ngayon ng mga malulupit na news mga idol, no? So alam niyo naman 'yan kasi medyo magulo ngayon eh. Hindi natin alam kung pa-uptrend o pa-downtrend ang mangyayari ngayong week mga lods. Ano sa tingin nyo? Ako doon pa rin ako sa aking bias mga idol na medyo sa tingin ko uptrend ang mangyayari ngayong week na ito mga lods dahil sa mga malulupit at matinding balita natin ngayon mga lods, no? So grabe, dami nag-comment sa ating video kanina. Shoutout sa lahat. Shoutout sa mga nag-comment at nag-like ng ating video mga lods, no? Gravities. So ito yung chart natin, nasa 2.8. Ito medyo nanalo lang tayo ng actually mga nasa 20 plus lang to. Dalawang 12 to o dalawang 16 ba? Nakalimutan ko. Dalawang 16 na trade natin, no, na long. Inaano ko na eh. Dinidiin ko na, no. Naka-position tayo ng long ng $16. 16 ba o 15? Basta ganun. Dalawang beses tayong nag-trade ng long tapos tinake profit ko na agad. Hindi ko na inihintay na tamaan pa yung aking luck profit. So ganun lang muna tayo. Sundot lang tayo mga idol, no? Sundot. Puro lang yung bias ko dito. Pag nakita ko yung mga baba, yung mga ganyang baba mga idol, position na agad ako niyan. Ayan, dito naka-position tayo dito kanina eh. So, medyo sa ngayon profit lang tayo ng mga ganun nga, mga nasa 20, 27, 28 o 29, I don't know. Panalo tayo ng mga ganung ngayong araw. Bukas i-check natin, no? Mag-trade ulit tayo. Pakunti-kunti lang kasi syempre magkano rin yung $17 kasi is 1,000 na eh, di ba? So, sipin mo, meron tayong minimum lang muna tayo, minimum. minimum lang everyday, mga lods. Masaya na tayo doon. So, grabe. Check natin yung ating mga news ngayon, mga lods. This. Crypto bubble muna tayo. Grabe naman. Yun. Ano to? Umulan, mga lodi. Rain. Grabe to, 80%. Ang lupit nito grabe, 80%. Ano yung rain na yan? Rain, go away. Marami na naman lumalabas na ganito. Sasabihin na naman ng iba, grabe, nauna kami sa rain. Eka, September 13. Grabe, siguro ilang araw pa lang. Ay, hindi. Ilang buwan na. September, October, November. So, itong rain, November. Ngayon lang to pumalo, mga idol. 24 hours. Ayan, no? From 0.21. Diba? Naging 0.4. Grabe. Sa loob ng isang oras o 24 hours mo na, 97%. Siyempre, iba dyan, magpo-post. Sino nakasabay dito? Lalo na yung mga guru-guru sa Facebook. Sino nakasabay dito? Yan. Dapat nakasabay kayo. Kung nanood kayo sa akin, nakasabay kayo. Nakapagtaka yung mga ganun eh. Na kumbaga, bigla, ito mga lodi, isipin nyo, matagal na yung rain. Ilang buwan na siya. Pero paano mo may isip na bigla siyang lilipad na ganun? Depende na lang kung insider ka. Di ba? Ayun yung ano ko dyan. View. Ito, rain sabay-sabay. Rain, Sachi. Ito siguro yung mga ko. Ni-research ko pala. Ayan. Grabe, no? Siya yung pinakamalaking bubble. 88%. So, ingat mga lodi. Research nyo. Wala akong alam dito sa rain na to. Research nyo kung ano yan. Tingnan natin. Sa Mexi meron. Sa Bitmart, Uniswap. Bago lang to. Wala pa sila sa mga main crypto exchange, mga lods. No, Mexi, medyo ano na to. Sikat na to eh. Ayan yung rain. Mga basic information lang to sa CoinGecko. Diba? Pero hindi yun yung news natin. Nakita lang natin sa Crypto Bubble eh. So, update lang tayo dito sa JP Morgan. Sabi dito mga lodi, JP Morgan, the biggest manipulator ever
For crypto, ang daming galit ngayon sa JP Morgan, mga lods. No? Yung balita nga natin kanina na inatake nila yung MicroStrategy. They shorted MicroStrategy and spread BTC FUD. Same old tricks, bigger damage. Even Elon Musk said, you can sell houses you don't own. You can sell cars you don't own, but you can sell stocks you don't own. This is BS. Shorting is a scam. So kaya nga gusto ko na sana o gusto na natin na magkaroon na tayo ng clarity mga lods eh. Ito yung mga pinapakita, mga tatalakayin doon eh. Sa mga ganitong batas eh. 'Di ba? Pwedeng bawal na magbigla ang benta siguro, ganun, hindi natin alam, lalo na yung mga big institution. I don't know Hindi ako maalam, syempre sila yan eh. Kaya nga nila pinag-aaralan yan. Pero makikita naman nila yan kung ano yung magiging epekto. Yung mga moves na makaka-apekto sa mga retailers o sa mga investor na parang argabyado sila, dapat ayun yung pag-aaralan nila na ilalagay nila dun sa batas na yun, di ba? So ito, sa tingin ko dapat kasama to. Isang way ng manipulation, di ba? So nakakalungkot to, syempre pera ng tsaka hindi naman sa kanila yung pera na yun, yung pera ng mga investor yun. Kaya nga sabi dito, they don't own that money. 'Di ba? Sa investor nila 'yung gagamitin nila para mag-short. O 'di ba? Tapos kikita sila, magpa-profit sila. Kumbaga gagamitin nila 'yung pera para kumita sila. Pero 'yung ginamit nilang pera hindi sa kanila 'yon. Pero 'yung mga may-ari noon, hindi naman sila nadagdagan. Kumbaga ginamit lang 'yung pera nila. 'Di ba? Ang kumita 'yung mismong company o 'yung mismong institution. 'Di ba? So mali nga yun, no? So sikat daw yung JP Morgan sa manipulation, mga lodi, no? Tactics. Meron silang strategy, ayan, kini-explain ni Kalbu. 4 trillion JP Morgan just revealed selling. Grabe. So nagbenta sila ng 134 million worth of MicroStrategy. Ayan yung sinasabi ko, mga idol, kanina eh. Yung share nila sa MicroStrategy binenta nila. Kaya sino-short nila ngayon yung MicroStrategy. Grabe talagang specific na atake to kay Michael Saylor, mga idol, sa MicroStrategy, no? Talagang gusto nilang atakihin yung Bitcoin. Diba? Sabi dito nito ni Taufik, thinking about it again, who actually sold? This was almost certainly not proprietary trade by JP Morgan own desk. It was most likely executed on behalf of a client, no? A hedge fund, pension fund, or wealthy individual who uses JP Morgan as their broker. 134 million sale represent 0.000335% of their assets under management. So parang ang sinasabi niya, maliit pa yan. Maliit pa yan kung sasabihin mo na talagang ginagamit nila yung asset ng mga investor nila para mag-manipulate. Parang ganun yung sinasabi niya. Sabi ito, may sense yung tanong niya. Now the question is who bought? Diba? Grabe, laking issue nito, mga idol. Dito na tayo. Big money cuts MicroStrategy exposure. Institution cut 5.4 billion in strategy stocks. MicroStrategy in Q3, even as Bitcoin held around 95K. Nako, delikado to, mga idol. Vanguard, BlackRock, tsaka Fidelity, and more uploaded. Parang umaalis na sila sa MicroStrategy, ganun. Nagtatalo na sila sa barko ng MicroStrategy. Kaya pala may post dati sino yun? Kaya pala may post si Michael Saylor na tumalo na rin siya sa barko. Di ba? Sino yun? Ito, kaya pala nag-post na siya na tumalo na din siya sa barko. Naku, nag-upload na lahat, mga idol. Grabe naman yan. Labas tayo sa MicroStrategy, mga lodi. Dahil naburot na eh. Fed Chair Powell is now leaning towards 50 basis points rate cut in December. Giga bullish for crypto and Bitcoin. Ito, mga idol,
marami akong news na nakita na ito nga no, na parang retweet lang nila to, no, na parang positive si Jerome Powell na magbawas ng 50 basis points. So tayo natin to kung sumagot si Grok. Is this true? Recent reports show no statement from, syempre wala pa talagang statement, kumbaga indicating he's leaning toward about 50 basis points rate cut in December. His October comment described any December cut as not a foregone conclusion. However, no, New York Fed President Williams' recent remarks boosted market odds of 25 basis cut to around 70% per CME Fed Watch. For crypto impact, lower rates could support risk assets like Bitcoin, but outcomes remain uncertain. So, etong pero marami nang nag-post nito na parang nilulook forward ni Jerome Powell na 50 basis points, no? Pero kung titingnan niyo yung mga post, parang wala daw, sabi ni Grok. Siguro speculation lang o may mga nagpapakalat ng mga news na parang inaano nila, tawag doon? Mina-mind na nila. Hindi. Basta yung parang siniset up na nila na magkakaroon ng 50 basis points na cut, pero sa totoo lang wala naman, parang pinapakita lang nila na ganun. Mind conditioning, mind conditioning. So kumbaga mina-mind condition nila na magkakaroon ng 50 basis points para maging bullish yung mga tao, and then pagdating ng mismong FOMC na bearish pala si Jerome Powell at magbebenta na yung mga nagpakalat ng news na to, di ba? Kanya-kanyang diskarte, no? Grabe, kung di ka talaga marunong, wala kang alam, bago ka lang dito sa crypto space, nako, mga idol, mukhang delikado, no? Medyo battlefield talaga tong crypto space, Kaya dapat alam niyo yung ginagawa niyo, alam niyo yung pinag-iinbisan niyo, no? Meron kayong plan, no? Yun yung dapat. Kasi kung makakarinig kayo ng mga ganitong news, sabi-sabi ganyan, ganyan, magbabago yung mga desisyon mo sa future, maapektuhan yun, So kailangan solid pa rin yung pundasyon ng plano mo. Hindi magbago, no? Ito naman. Ruta said China is opening its doors for Bitcoin mining. So, malaking bagay ito mga idol, kasi alam ko isa sa mga pinakamalaking may hawak ng Bitcoin nung nagmamine yung China noon, 'di ba? So, tas binan ng China yung mining ng Bitcoin and any crypto, alam ko any crypto din. So ngayon ibabalik na nila. Kaya kung titingnan niyo yung isa sa mga pinakamalaking may hawak ng Bitcoin, kasama yung China. Mga idol, actually mas marami pa nga yung China sa US noon, Ewan ko lang ngayon, Alam ko mas marami pa rin yung China, Kaya lang meron kasing lumabas na parang mas marami na yung US dahil nga dun sa mga nauhuli nila, no, na Chinese din. Chinese businessman din, di ba? So, dapat China yung pinakamarami, kaya lang ang nakakahuli US, So, kinakamkam nila yun, no? Hindi. Kinukumpis ka, parang gano'n, no? Tapos sinuhold nila yung mga Bitcoin. Sabi dito ni billionaire Tim Draper said Bitcoin is going to 250,000 in the next 35 days, no? So naggagayahan na sila ng post. Mind conditioning din ba to para sa mga bago? Baka may na mind conditioning lang tayo nito mga to. Sinasabi na lilipad, tataas para maging bullish yung mga tao, mag-invest, tumaya, mag-short, mag-long, magbaya sa long. Tapos pagdating ng huli, boom, bigo na naman. Katulad nung October at ngayong November, di ba? Hindi tayo nakakahalata. Parang lagi tayong binabayabas ng mga news. Di ba? So ingat na lang kayo, mga idol. Tandaan nyo na ang pinaka nagpa-profit sa crypto space is yung mga holders. Yan ang tatandaan nyo. Kahit i-zoom out nyo kahit anong chart, mga lods, no? New Zealand to teach crypto in schools. Digital currency will be added to the financial curriculum for years 1 to 10 starting in 2026 with full mandatory rollout in 2027. So gagawin na nila tong legit mga lods, no, sa New Zealand
magkakaroon na sila ng crypto school, no? Ay ituturo na yung crypto sa school nila. Dapat sa Pilipinas ginagawa. Dapat sa mga tao ginagawa to sa eskwelahan pala talaga. Kung nabasa niyo yung Rich Dad Poor Dad, mga idol, sabi ni Robert Kiyosaki doon, ginawa ang eskwelahan para maging trabahador lang kayo. Kasi kung isipin niyo mabuti, mga idol, lahat naman ng pag-aaralin niyo sa eskwelahan para maging empleyado kayo pagdating ng future o maging siyempre sabihin nila professional. Ayan. Maging professional kayo sa pagdating ng future. Pero nung iba-background nyo, isi-zoom out nyo kung bakit ginawa yung school, magkakaroon kayo ng idea na parang yung mga mayayaman talagang sinadya gumawa ng school para meron silang parang merong kikilos para sa kanila. Halimbawa, nung unang panahon, wala na mga farmer. Syempre, yung mga businessman, gusto nila may farmer, ayaw nila mag-farm ng sarili nila. So, gagawa sila ng, parang gumawa sila ng school na merong magtuturong farmers para dumami yung farmers. So, di na nila problema yung farmers kasi meron na. O, ganun din sa lahat. Oy, kailangan din natin ng ganito, kailangan din natin ng pulis, kailangan din natin ng doktor. Sinong gagamot sa atin? O, kailangan din natin ng ganyan. So, ginawa yung mga yun ng mga mayayaman para merong, parang para sa kanila. Parang ganun yun nabasa ko So, inisip ko nga, no, parang kahit na makatapos ka, ang mangyayari, ang natutunan mo sa school is kung paano magtrabaho. 'Di ba? Kung hindi para kumita ng pera, at wala sa eskwelahan na nagtuturo ng kung paano kumita ng pera. Ang tinuturo doon is kung paano magtrabaho at sumahod, parang ganoon 'di ba? So, yung etong ano na to, project na to ng New Zealand, napakaganda nito kung tutuusin. Kasi once na merong pagtuturo sa inyo ng crypto sa school, malalaman nyo, mamumulat kayo kung ano yung mga pwedeng mangyari, di ba? Ang swerte ng mga mag-aaral dyan. Kaya lang, baka huli na sila. Hindi. Walang huli sa crypto. Sa tingin ko, wala Lalo na sa trading. Walang huli-huli dun. No, ayun, no? So, ayun yung nabasa ko sa Rich Dad Poor Dad. No, hindi nga ako bumili ng libro nun. Binasa ko, dinownload ko lang. Pero hindi ko naman naintindihan lahat Parang may mga natatandaan lang ako tulad nun. Yung sa school. Yan, natatandaan ko yun. So, ayun, nabanggit ko. Kasi nakita ko yung news na to Iniwala ba kayo doon, mga lods? Dapat may nagtuturo sa eskwelahan kung paano mag-manage ng pera, kung paano palaguin yung pera, business. Although may business, pero ang magandang ituro talaga na specific is kung paano mo i-manage yung pera mo, kung paano ka magkaroon ng plano para lumago yung hawak mo na asset, 'di ba? Ganun. Walang ganun sa school. Tuturo sa iyo doon kung paano ka magtrabaho. So pag nag-graduate mo, magtatrabaho ka para sa mga mayayaman. Ganun. Ganun yung nabasa ko sa sa Rich Dad Poor Dad. Grabe yun, no? Pag kinukwento ko nga sa mga kainuman ko na walang alam sa crypto, oo nga, no? Gagawin yung mga naisip din nila ito isa pa to. Nag-news na tayo nito noong mga nakaraan pa na merong mga content creator na tungkol sa XRP yung content nila at tinatanggal sa YouTube. Ang tanong kasi bakit Bakit yung mga content creator na XRP, yun yung mga sinisibak mga kung hindi ibaban yung kung hindi mabubura yung channel nila, ibaban yung video nila tulad nito. This video was removed by YouTube yesterday. Shortly after I had shared it and it was starting to spread. The irony is this video is actually conservative in my opinion and is focused on the math. So, ang parang kinalkula-kalkula niya kasi sa video na to, mga idol, na pwedeng maging $40 to $200 yung XRP. Sa tingin ko yung algorithm ni YouTube, ang kinakanaan niya yung mga nagpipredict ng mga ng mga price. Si Levi kasi 'di ba na-ban din yung YouTube noon kasi titingnan mo yung mga channel niya, yung thumbnail niya, talagang makikita mo 10,000, 1,000 XRP, 100. Kumbaga nagpipredict sila ng mga price. Siguro ayaw ni YouTube ng ganun na parang nagsisinungaling ka kasi pag nagpipredict ka Ay kumbaga nagsasabi ka na magiging ganito yung price
'Di ba? Parang nagbibigay ka ng hope. Di ko alam Siguro sa algorithm ng YouTube, 'di ba? So, kaya nga ako pag nagta-thumbnail ako, walang price 'di ba? Yung thumbnail ko puro lang ano ba? Ano ba yung post thumbnail ko? Oh, 'di ba? Wala akong makikitang price diyan. Oh. I mean, sinasabi ko na tataas ng ganito yung ito nga bumagsak O, yun, pabagsak. O, yun yung ko. Wala akong nakalagay na XRP, $1,000, no? Ganun. No, kaya 10,000, walang ganun. Iniiwasan ko yung ganun Baka mapansin ako mawala yung channel natin. Ito, ano ba to? Wala, hindi naman nalata Oo. Ayan, di ba? So, ganun yung ginagawa natin. Eto, you are not ready for this. This is where XRP flips. Eto, tulad ng mga sinasabing ganyan. Although, naniniwala naman ako dyan at umaasa ako dyan. Pero kasi, mas gusto ko yung, yung realidad lang. Na huwag masyadong exaggerated. XRP Spots ETFs just pulled in 422 million while Bitcoin Spot ETFs bled 3.55 billion negative Negative yan mga idol. Pero yung XRP positive 422 million. BTC has 10 ETFs, XRP just launched 2. So sa XRP, dalawa pa lang ata yung naapurbahan at papasok na yung iba. Naku, napakarami ng papasok mga idol, no? BTC pala 10 ang ETF, no? Nag-apply. Sa XRP, dalawa pa lang yung nagpe-play pero nasa kulang-kulang 20 yung nag-apply dyan mga lodi. In just weeks, XRP is attracting nearly $500 million in fresh institutional flows while BTC is leaking capital. This is not a fluke, it's a rotation. We're watching smart money starts to move toward utility, compliance, and next generational financial rails. No? XRP isn't just getting a seat at the table, it's about to be the table. No, grabe naman yun. First million, then billions, then trillions. The flows are coming. Think XRP is overhyped? Question mark. Or it is just getting started? Question mark. No? So, ayan mga lodi, ano ba sa tingin nyo? Na-hype lang ba yung XRP o talagang totoo at nag-uumpisa pa lang siya ngayon? Ano sa tingin nyo mga lodi? Na? Ano yun? BTC sa XRP pabalik. Pag hindi na siya sumabay sa Bitcoin, nako, iba na yun mga lodi. O, ito na. The NYC New York Stock Exchange has certified its approval to list and register the Franklin XRP ETF. So, ayan na, nag-i-start na mga idol. Sabi ko nga ngayong week, ang umpisa. No, kasi ngayon yung 24, 22, yun yung ISO. So, hindi magpi-flip ngayon, hindi tataas ngayon. Ngayon yung starting line. Kumbaga, nakayuko pa lang ng mga nakaraan, di ba? Nagre-ready pa lang, and then pumutok na, pang! Tapos yun na, naglakad na. So, ayun na, ngayon naglakad na tayo. Paunti-unti. No, hindi pa tayo lilipad mga lods, na. Sabi dito ng Tikrium CEO, bombs about XRP and Ripple. They are literally building a JP Morgan rival. Once they get their banking license, isa pa ito mga lodi, nag-apply yung Ripple para maging bangko, mga lods. Baka nakakalimutan na natin, nakalimutan ko na nga. Di ba? So, once na yan, maaprobahan na, Ripple will be incredibly well capitalized. Why would they sell their XRP? They're going to hold it. Alam nyo totoo yan, sa tingin ko lang Let that sink in. Thank you for those wonderful interviews. So, ayan So, ito yung CEO ng Tikrium to, mga lodi. At invested to sa Ripple at sa XRP. Mga idol. Ito si Kuya. No? Ayun nga, sinabi niya, kung magiging bangko sila, ba't nila ibebenta yung mga XRP nila? I-hold nila yon, no? Gagamitin nila yon sa rails, mga lodi, no? So, ayun yung parang sa tingin kong mangyayari at magpapataas ng price ni XRP. Isa yun hindi yun yung pinakabuuan. So, isa yun, no? So, ayan, grabe.
So, yun yung news natin eh. Check nga natin dito sa iba pang news, mga Lodi. Sa ibang kinukuha natin ng news. Punta tayo dito sa Coin Telegraph. Nako. Dojo, may balita tayo sa Dojo. Ayan, Grayscale. Started trading on New York Stock Exchange Arca, marking the first Dogecoin ETP in the US. Nako, so gumagalaw na po si Doge. It's about time. Ang tagal mong tulog, mga Lods, no? Itong Doge na to, meron kasi akong Doge eh. So, tinitiis ko lang din yan. Gusto ko ng lahat ng coins ko actually, mga Lodi. Dahil nga kasi sabi, don't put your egg in one basket. So, meron tayong mga 6 o 7 coins, no, kasama sa XRP. So, pero alam nyo na lagi ko talagang gustong mag-all in sa pero kailangan talaga don't put your egg in one basket eh. So, kailangan ko pa rin mag-invest sa iba. At inaral ko naman yung mga coins na yun, and then siguro happy naman ako doon, mga Lodi. So, eto, isa to. So, yan, nagkakumikilos na siya, mga idol, no? Ito, meron na naman tayong hack alert, no? Over 400 NPM packages, including key ENS and crypto libraries, were hit by a worm-style attack stealing dev credentials and wallet keys. Nako, mag-ingat talaga. Alam nyo, ako, yung aking cold wallet, hindi ko ginagalaw yun, mga Lodi. Nakabaon sa baul yun, sa bakuran ng bahay, kapitbahay. Walang makakagalaw nun, no? At least alam ko lang yung kung ilan, although onti lang naman kasi talaga yun. Pero para sa akin, hindi ko kasi yun gagalawin eh, ng mahabang panahon, no? So, hindi ko ginagalaw yun. So, pag hindi mo kasi ginagalaw, hindi ka tingin ng tingin, so iwas siya na mahaka o may mapindot kang something, no? Tsaka yun, basta yun, hindi ko siya ginagalaw. So ito, dahil dito meron na naman mga nangi-scam, nako, nang-hack. So ingat kayo, mga idol, Yan. Nakita na natin yung kay Jake Mahler na yun eh. Coin Bureau tayo. Japan gears up for crypto funds. So, bullish naman talaga yung Japan. Tayo kay George last. 11 minutes. New York Fed President William signal December rate cut back in play. So, eto pala yun, kita nyo, sabi sa inyo, meron na naman mga nagpo-post eh. Market sentiment has flipped past. Expectation for a December Fed cut jump from 40% to 70% after NY Fed President Williams. Nagsalita siguro siya. A key Powell ally hinted there's still room for further adjustment. So, nagkakaroon tuloy ng parang hint, no, na magka-cut sila sa December. Ayan, so basa na tayo ng comment nyo, mga Lodi. Si Pipin, no? Natawa talaga ako dyan kay Pipin eh. So siya mismo yung nag-post eh. Si Robby, ayan, Michael Paway, shoutout sa'yo. Si Ibo, Coach Miranda, natagpo ang duda at takang-taka after niya ilatag ang malupit na balita kay XRP at fully manipulated daw talaga, no? So alam nyo, yung mga news, nanonood din ako sa mga yan, mga idol ko yan eh. Pero syempre, hindi mo masabi na parehas kami ng opinion, gano'n, may kanya-kanya. Pero respeto tayo dyan, saludo tayo, mga Lodi. Ayoko ng away. Hirap rin kasi maipit sa mga meme coins, wala kang kasiguraduhan na babalikan ka. Tama yan, ayan yung isa sa mga legit na reason. Mga Lodi, tama yan. Si Brian Barotilla. Quantum Epic, shoutout sa iyo. Si RC Man, wow, kilala ko yan. Kaya lang, laos na yan. Sino to?
Hindi ko kilala yun eh, pati si Mia Khalifa, hindi ko kilala. Hindi ako nanonood ng mga ganyan. Anime ba yan? Ano ba yan? Nasa Netflix ba yung mga yan? Artista na yan? Uy, baka may bastos dito ah. Ay, oo nga, ano nga siya, no? Yaman na yan, mga lodi. Grabe ka, RC man ah. No? So, yun, si Senior Aguila. Si Senior Aguila, boss, pero mas malupit pa rin si Kibulo, iba't ibang lahi. Yung mga babae, bawal tumanggi kasi mga galit. Alam nyo, sa dami ng pera nun, malamang nga yan. Di ba? Kaya nga nakakagulat eh, na kakasuhan mo siya ng rape. Di ba? Sa tingin nyo ba hindi kaya magbayad nun? Sa kung saan nga siya napupunta eh. Di ba? Bakit siya manggaganon? Eh kung kaya niya naman magbayad kahit sa iba-ibang bansa, sa dami ng pera niya. So, nakakapagtaka lang. Kasi kumbaga, hanap ka lang ng katwiran eh, di ba? Ayan. Casino Royale, poker scenes, ano ba yan? Just me. Ferdinand, shoutout sa'yo, si Tomoya. Boss Jeblo, baka maulit yung December to last year, 2024. Pero pag sumablay, 2026 banner cycle na lang doon tayo umasa. Marami namang cycle eh. Pero yung December 22 hindi ko makakalimutan. 2 December 2 hindi ko makakalimutan niya kasi yan eh. Birthday ng BFF ko yan eh. Birthday ng kumparing solido kong lihiti mo yan eh. Mga lodi na brad na kapatid eh. No? Simula grade 1 hanggang 4th year. Magka-classmate kami noon. Kababata kami pa. Sa isang lugar lang kami nakatira. So, birthday niya yan. Tapos, dyan din yung nakita ko na tumaas si XRP ng solid ng $3. Yung all-time high niya. Dyan din yun eh. December 2. Nagiinom ako noon. Nakita ko yan eh. Nakita ko si XRP biglang umataw. Boom! Oh, di ba? Kaya ilang buwan lang bumili tayo sa sakyan dahil doon. Kaya ubus na, wala na. No, ayan. Si Raymond Montanillas, iba yung tinuturo ng mouse pointer mo, Lods. Malaki talaga yung future niya. Ng XRP, ayan. Mag-ipon lang kayo. Butok na ako. Yan, unti pa lang tulog ko, pero kailangan natin to. Saan tayo? Boss Jeb, hindi lang ikaw ang nadali sa pagpo-position mo na bigla na wala ng internet. Ang daming nagrereklamo sa Binance Discovery Comment Check. Oh, doon mababasa mo sa app ng Binance, iba-ibang lahi ang nagrereklamo. Ay, ibig sabihin, ano pala yun? Sinadya yun? Grabe yun ah. Ibig sabihin, alam nila yung bottom. Diba? Kasi ba't nila gagawin yun kung hindi ayun yung bottom? Ayaw nilang may mga position sa bottom pagka ganun, di ba? Kung talagang sinadya nila yun. Ibig sabihin, ito yung bottom. Ito. Ang 1.8. Di ba? Kasi dyan ako magpo-position eh. Ayun yung wick ko na mahaba. Oh, nagabang ako. Naawa na ako kay gusgusi na. Ayan na. So ito, di ba? Dito ako po position eh. Tapos bigla nawalan ng internet. Pagtingin ko nandito na. Sabi ko lang. Tapos bumaba ng ganyan. No, that pala position. Hindi ko alam eh. Sayang. So ibig sabihin, ito yung bottom natin. Masarap pala makaposition dito. Hindi ako sure ha. Inano ko lang yun. Inisip ko lang yun. Kasi, bakit nila gagawin yun? Diba? Kung hindi ayun yung bottom. Ibig sabihin nalalaman nila yung bottom. Takang kulit pala nun. Duga nun ah. Diba? Nalaan natin ang rules. Naganap pa din naman, Jeb, ang October. Kasi, kung titignan natin yung calendar ng October 6 niya, na-hit ang 126, 173, ano ba yan? Kaso nga lang, bumulusok din pababa dahil tingin ko madami talaga nag-TP.
Nasamahan pa ng mga negative news at tariff sa China at yung kay Powell kung magkakat ng rate sa December o hindi. Dagdag pa ang manipulation, kaya tingin ko di pa talaga bear market. Di babagsak ng ganyan kalalim ang market kung hindi mangyayari yung mga nabanggit ko at baka nakagawa pa ng new all-time high si BTC ngayon. Pero di pa naman huli ang lahat. Pwede pang makaahon ng BTC bago mag-end ng November. Huwag lang magka-negative news ulit at manipulation para tuloy-tuloy ang recover. Ganda pa naman ang position ko, 1.8. Uy, grabe yan. Panalo ka na, sabi ang dime bottom. Pero tandaan nyo, wala makakahula ng bottom. So, yun yung rules eh. Diba? Pero kung alam nyo ng Binance, takan duga nun. Diba? Sabi ni si Jaris TV yun ha, tsaka si si Raymond Montanillas, no, tsaka si Jared Habon. Ang ganda ng position ni Mia. Oo nga eh, idol eh. 12 million worth of BTC yun. Si Jeffrey, shoutout sa iyo. Si Heracleo Pangilinan. Idol, prepare na tayo sa digital currency in the coming years. Nakita ko kasi ang interview ng IMF head na magta-transition na tayo. O, yun nga eh. Goods na goods yun kung sakali. Huwag masyadong bumase sa position ni Mia. Kasi gabi-gabi ibang position yan. Nahirap basahin at manalo dyan kahit lagi yung inaaral ni Boss Jim. Hindi ko nga yung kilala. Hindi, kilala natin. Kilala naman siguro. Pero hindi yun yung paborito ko eh. Hindi, joke lang. Meron tayong ibang idol eh. To, nangangamoy bear plug si BTC ah. Ayan. Sabi ni Yornero. Sir, saan po pwede makabili ng cold wallet? Nandyan sa link ko sa description, idol. Sabi ko sa inyo, di ba, every video, tignan nyo yung link ko sa description sa baba ng video. Makikita nyo yung mga pwede nyong gamitin doon, mga loads, no? Andyan yung crypto bilis, yung bilihan ng cold wallet, mga idol. No? Check nyo lang. At kung naghahanap ka ng physical store, may address sila dyan. Puntahan mo din. May address dyan. Sabi ko nga sa inyo, check nyo kasi. No, hindi nyo chine-check. Kulit nyo rin. Ipipingutin kita sa patilya. Hindi nakaranas nun. Piningot sa patilya. Sakit nun eh. Disley, shoutout sa'yo. Si Jun Abendaño. Deo Big. Hindi ko nakita ang October at November. Pero yung bundok at kuweba. Grabe. Nakita mo na? Grabe naman. Lawrence, magandang mag-short pag ganyan ang market. Siguradong babagsak na yan. Tara, short na load. So, pwede ka na mag-short, idol. Mag-short ka na. Isang dekalibreng shoutout sa'yo, sa inyo. Mga ka-Jeblo, RIP, Yuri Red Alert. Ano yun? Si Yuri sa Red Alert, si Kirob Reporting. Si Boss J. Si Mark Tony, ano yung mga utility coins mo, Jeb? Usually yung mga nasa ISO. Jasperson, shoutout sa'yo. Si Clabis, ayan, shoutout sa'yo. Dapat talaga napasa na yung mga batas sa crypto para parusahan na yung mga magmamanipula ng market. Unconfirmed yung sinabi, pero yung kung totoo yan, grabing volatility ng mga market mangyayari dyan. Sa either tumaas ng malaki o bumagsak ng sobra. O syempre sana dun tayo sa pagtaas. May pahaging pa si idol. Yan lang. Ayun lang yun. Paalala. Elaborate, idol, anong position ba? Ewan ko eh. May maraming position nga daw yun eh. No? Sabi ng isang comment. Idol, dapat meron ka bago programa sa content sa comment section. Balitang crypto ang sagot. Itatanong mo kay Jeblo. With boy, what's up, Ripple? And yun, kaya lang, minsan wala si boy, what's up eh. Sino yun? Si Pyrocos TV, si Basura Man. Ganda talaga ng mga position niya pag napapanood niyo siya. Ronin Padilla, shoutout sa'yo. Hoy, butchog na raw yung mga dilis oh.
Pilabis, ayan, shoutout sa iyo, present. Lord, shoutout po. Sana po talaga sumama sa XRP. Salamat po sa update. Ayan, shoutout idol. Satoshi Nakamoto is the pseudonym for the individual or group. Ano to? Ito ba yung, saan mo ito kinuha? Sa AI? Kay Grok? Baka nga tama sabi nila na dati, yung sumikat yung BTC na gumawa doon. Maraming istorya dyan, Idol Bibo. No? CIA, basta marami yan eh. Marami na ako napanood na tungkol dyan eh, mga idol eh. Pero lahat hindi naman sigurado. Kel Cutie, shoutout sa'yo, si Elmer TV. Ang Sachi kasi maganda pa sa ngayon kasi pagkakakitaan pa. But once na napagod na yan, malamang mag-out na lahat or karamihan ng holders niyan. Congrats sa inyong nakaprofit sa Sachi. Pero the real Sachi is for short term. Long term ako nag-invest. Tama. No? Yung mga meme coins na talagang they come and go. No? Meron talagang mga lumilipad and then mag-steady ng konti para maghanap pa ng mga investor bago bumagsak. Ganun. Idol, matatamasan. Ano ba? Matatamasan. Yun, hindi tatamasain. Mali ba yun? Matatamasan natin yan, gano'n? Hindi ba tama yung tatamasain natin yan? Ang lalim kasi ng mga Tagalog na ito eh. Nakikinig ko lang yan sa mga manong na nagiinuman. Mag-uusap, no? Mga salita nila, Antimano, pag ano, yung gano'n, Antimano. Si Boy Antimano. J. Pilar, shoutout sa'yo. Meowsi, shoutout sa'yo. 65 to 60 not financial advice daw, sabi ni Idol. Ano ba utility ng Sachi coin? No, wala. Actually, hindi ko talaga alam. Pero sa tingin ko, meme coin yan. Lods, hindi na raw papayagan bumili ang malaking institution sa black market. Sa exchange lang sila pwedeng bumili. Meron kasing tawag dun eh. Nakalimutan ko yung tawag dun eh. Yung hindi sila sa crypto exchange bumibili. Nakalimutan ko. Yan yung search ko yun. Wait and see. Good luck to all crypto lovers. King Shangsheng and Salad Channel. Meron pa ba ako nakalimutan? Si Jan. Si J. Pilar. Ayan, si LA Gaming. Kevin Alopio. Ayan, si Idol. Alipio. Ibang position. Nasa crosser mo. Meron pa isang boss Jeb. Si Bonnie Blue. Bumili ng Solana. Oo. Yun ba yung ano? Hindi, meron pang isa eh. May kapatid na lalaki na parang yung TikTok, yung OnlyFans. Ito yung grabe yun. Ayun yun eh. Hindi ko nakiklik to pero kilala ko yan. Pero meron pang isang bumili ng XRP naman. Nakalimutan ko yung lagi ko nakakalimutan yung babae na yun. OnlyFans Dali, tingnan. Dali lang Ay, baka kasi may lumabas na kakaiba eh. OnlyFans XRP. XRP. X na lang natin agad pag meron. Ayan, ito. Ayan to do what it is so but I need. Ayan, ayan and so, ayan basahin natin mga Lodya. Me personally, I have 1.3 million. Tignan nyo $1.3 million in XRP. In XRP. Sabi niya ganun, di ba? So right now it's about $2 and something cents, but the community knows that. Di ba? So ayan, ito sikat din to eh. So yung chicks na to. Marami na kung sino naman pumapasok sa crypto ngayon, alam na nila. Pa-shoutout kay Joenil Cerezo, laging nakatutok sa channel mo, Idol. Shoutout sa iyo, Jonil Cerezo. Ayan, si Gian Man, shoutout sa iyo, Idol. Bullish tayo hanggang December niyan. Ayan. Maria. si Books, si Jakey. Ang tunay na si Satoshi Nakamoto ay Pilipino at ito ay si Francis Lee.
Hindi ka libre. O yan. Alam nyo pag ano, gusto ko talagang panoorin yun eh. Kaya lang kasi pinapanood ko lang yung pag nasa school yung mga bata. Kasi di ba alam niyo naman pag pinanood mo si MG, laging may mura. Laging pag mura ng mura yung si FLM eh. So hindi ko siya napapanood kapag ano dito yung mga bata. Sayang. Gusto ko pa naman siya pakinggan habang naghahanap ako ng news. Matagal na yan si OTC. Lumabas yan si Sachi. Nakita ko yan 30k market cap na nakabay ako yan. Napanood ko mga charts ni Boss KGX. Kaya ayun, nakabay ako. Hindi sa taas pero paldo from 4 digits to 5 digits. Uy, sarap. So wait ako na mag 100 million market cap to 600 million market cap. Whiff hat nga, yung whiff hat nga walang utility, umabot ng 1 billion market cap. Ito pa kayang Sachi. Pero do your own research mga lods, at may bago HPDA meme coins to shield ni Boss Shun. Ayun, basta may risk management yun. So ayan mga lodi, meron kasi talaga mga meme coin hunter, no? Yung mga ganun, lalo na yung mga mabababa pa lang yung market cap. Ayun yan. So kayong bahala dyan mga lods. Ayoko naman mag-promote kasi ng mga coins. Kahit anong coins nga, hindi ko naman pinopromote actually. Di ba? Sinasabi ko lang siguro, minsan nababanggit ko, meron ako niyan, pero hindi ko sinasabi bumili kayo nun. Nagbabasa tayo ng mga news tungkol sa mga coins na nakikita natin sa X, lalong-lalo na yung mga trending. So yun. Pero wala akong sinasabi na bumili kayo ng kahit anong coins. Kung magbodega o magbenta. No? Do your own research. I'm not a financial advisor. Bodega lang hanggat di pa tumataas. Kung may ibubodega pa, yun lang mindset ko ngayon, pang long term. Tama si Books. Joseph Berdin, shoutout sa iyo. Si Joey Albert Cruz, shoutout. Si Chris Pogi, Dante Gulapa, boss, hindi. Senior Agi lang ha. Ayun. Si ano yun, ni kapatid ni Kiluwa yun, hindi mataba. Yung mga meme nun dati, di ba? Si Aldwin, shoutout sa iyo. Si BJ Ramirez, muntik na mag-first. Ayun, layo, idol. Ayan, King Shangsheng, Romel, Babiera, ayan. Okay lang may market manipulated. Basta buy the dip siguro to at long term hold. Tama yan, idol na. Talentadong Pinoy. Wales privilege ang mag-manipulate Jeb, only kasi ang funds nila. O yun, pero kasi hindi yun sa kanila, di ba? So, sa crypto lang nangyayari yun. Yan yung sinabi ni ano, di ba? You can sell stocks you don't own. This is BS. Si Elon Musk daw nagsabi niyan, sabi. Buy lang ng buy, wag papa-shake out. Junel Nael, shoutout sa iyo. Si Big C, shoutout sa iyo. Si Stephen Andre, si Tutski, si Books, at si Santos Jandel. O yan kala ko si Tutski pa rin magsi-champion eh. Ang nag-champion ngayon si Santos Jandel, mga lodi. Second place si Books at si third place si Tutski. No? So grabe, no? Ayun yung ating mga balita ngayon, mga idol, no? So bukas update ulit tayo ng umaga. Alam nyo na yan. Oy, napaso si Rain na. Ayun, no? From 92%, biglang naging 2. Ayan, medyo nagkakaroon tayo ng downtrend, which is normal lang po yan, no? Pero hindi ako makapaniwala na maraming hindi nakaposition dito dahil pinigilan nila, no? It's either I don't know kung paano nangyari na yun, mga lodi. Talagang akala ko nga sa akin lang nangyari. Siguro inisip ko nun sa PC ko, kumbaga hindi okay, nagkaroon ng problema sa internet ko kasi hindi nawala eh. Pero imposible talaga yun kasi ngayon 1 minute candle ako eh. Hinihintay kong lumagpas dito, paglangpas sinetap ko na agad dito. Market, position tayo ng 100. Sabi ko, 100 ba yan? Basta kalimutan ko. Pag pindot ko ng long, may lumabas, error something, chikito. Sabing ganun. Inulit ko pa ilang beses. Ginawa ko basta alam ko, tumayo lang ako saglit nun eh. It's either may kinuha ako ng remote o something. Tapos pagbalik ko, dito na, ang dami ng candle. Sabi ko dito lang ako pumuposition at sandito na. Sayang
Tapos, yun pala, 'di ba? Hindi lang sa akin 'yung nangyari. No? Nangyari din siya sa iba. At lalo na sa Binance, no? 'Yun, no? Grabe. Sa Binance pa, the biggest crypto exchange in the whole wide world, 'di ba? So, grabe. So, ayan na, bukas update ulit tayo mga Lodi, alam nyo na yan. Balik tayo sa 2 videos a day o kung kaya pa, I don't know. Pero ayan, ano tayo ulit tayo? News na ulit tayo, no? At sa mga wala pang crypto exchange diyan, mga Lodi, ito yung gamit ko, BitGet, mga Lods. Kasi once na may tatanong kayo tungkol sa mga crypto exchange, masasagot ko kayo kung BitGet gamit nyo. Kung hindi, hindi ko kayo masasagot kasi di naman yung gamit ko. Hindi ko alam, di ba? So ayun mga Lodi, no? Andyan lang yung ating check nyo yung link dyan sa sa description sa ating baba ng video at matutuwa kayo dyan mga idol, no? Kung gusto nyo manalo ng raffle sa December, paparaffle si Boy WhatsApp mga Lodi. Hanapin nyo lang yung Clovis Gaming o andyan din yung yung link ng channel ni Clovis, ni Boy WhatsApp. Mag-subscribe lang kayo sa kanya. Ito yung Clovis Gaming. May chance kayo. Pipili siya ng 5 para bigyan niya ng 500 Gcash. So, ayun mga Lodi, no? Subscribe kayo. Kita-kits mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up? And I'm sorry, I just take out crap. sinabi mo. Sige na. Sinabi mo pa. Tony ka talaga eh. Ayun. Sorry. Bye-bye.